Finally, another achievements naman tayo mga kabelas. Hi! Ang video na ito mga kabilas ay muli ko naman ipapakita sa inyo yung mga na-achieve namin sa buhay. Siguro para sa inyo ay simple lang, ngunit sa amin ay malaking bagay na po ito dahil nagsimula po talaga kami sa walang-wala dito. Nung nagbakasyon ako last year, October, sa aking mga anak, dumating ako sa bahay nila na wala ni isang gamit na kailanman hindi sila nagreklamo sa akin nung nandito ako sa ibang bansa. Sulo lamang ang ginagamit nila mga kabilas sa pagluluto ay ang kalan namin. Wala man lang silang heater, wala man lang silang rice cooker, or kahit anong gamit sa loob ng bahay nila. Ang bahay na ito ay nangungupahan lamang ito ang aking mga anak habang sila ay nag-aaral. Habang nag-aaral sila, dalawa lamang sila ang nagsasama dito kasama ang kanilang pinsan na nagtatrabaho. At laking pasasalamat ko mga kabilas dahil natuto na rin sila sa buhay na kaya na nilang tumayo sa sarili nilang paa, marunong na sila mag-budget ng pera. Marunong na silang gumawa ng sariling bahay at natuto na sila kahit sila lang na walang gumagabay. Pagbalik ko ng abroad, agad ko naman pinalitan ang kanilang washing machine dahil maliit lamang ito at nahihirapan sila. Kaya bumili na ako na mayroon na silang dryer nang sa ganun ay hindi na sila mahirapan sa kanilang paglalaba. At ngayon, isa namang gamit ang na-achieve namin mga kabilas para sa kanilang pamumuhay doon dahil sa ngayon hiktik na ang kanilang schedule. Umaga pa lang umaalis na sila at umuwi gabi na. Kaya naisip ko mga kabilas na ibili ko sila ng ref na sa ganon ay makapagpundo kami na kahit mga frozen lamang at makapagbaon sila sa eskwelahan. Nang sa ganon, kahit uuwi sila ng gabi sa bahay, ay mayroon silang malulutong ulam. Alam nyo mga kabilas, sa ilang taon na hindi ko pag-uwi sa aking mga anak, dumaan ang ilang taon na pandemic kahit ni minsan hindi ko man lang narinig sa kanila na nagreklamo sila na wala silang mga gamit sa loob ng bahay nila. Kaya nung umuwi ako mga kabilas, agad ko silang binili ng kanilang mga rice cooker, heater, at kung ano-ano pa na magagamit nila sa loob ng kanilang bahay. Sinisisi ko pa nga sila kung bakit hindi man lang nila nasabi sa akin na wala silang mga gamit sa loob ng bahay nila. Ang sagot naman nila, dahil ayaw na rin nila madagdagan pa ang aking mga problema at ang aking mga gastusin sa kanila. Lagi ko naman yan sinasabi sa kanila mga kabilas na huwag nila akong intindihin kasi hanggat kaya kong ibigay ang lahat sa kanila sa abot ng aking makakaya. At nagpapasalamat ako na ganito ang mindset ng mga anak ko pagdating sa aming mga expenses mga kabilas. Minsan mapapatulo na lang talaga ang luha ko sa lahat ng mga blessing na dumadating sa aming tatlo. Parang kailan lang na sobrang hirap ng buhay namin na ang akala ko hindi na kami makakaahon at hanggang doon na lang talaga ang makakaya ko para sa kanila. Ngunit napakabait ni God, napakabait ng Panginoon. Hindi naman naibigay ang mga hiling ko sa Kanya. Ngunit binigyan niya naman ako ng mas pa dun sa mga hinihiling ko mga kabilas. Ngayon unti-unti ko nang naramdaman at unti-unti ko na rin nakikita ang lahat ng aking mga paghihirap. Naniniwala talaga ako sa kasabihan na kapag mabuti tayo sa ating kapwa, na hindi tayo madamot sa mga taong tunay na nangangailangan mga kabilas, ay ibabalik talaga sa iyo ng Panginoon na mas sobra pa sa mga binibigay mo sa iyong kapwa.